Hi guys! Ngayong araw nga po ay nagluto ako ng ampalaya na may itlog and sinamahan ko na nga rin po pala ito ng pritong meatloaf na paborito ko po talaga lalo na nung bata pa ako. So, bali guys, meron ako dito isang lata ng meatloaf na nabili ko lang sa isang Filipino store dito sa Malaysia. At guys, para maiba naman, yung hiwa nga pala na gagawin ko dito ay hindi pa bilog. Yeah, you heard it right guys. So, ang hiwa naman na gagawin ko po ngayon ay pahaba naman. Kapag po kasi pahaba yung hiwa na ginawa natin dito ay medyo marami siyang tingnan compared doon sa hiwa natin na pabilog siya. Then, pagkatapos ko nga itong mahiwa, isinet aside ko muna and maghihiwa nga pala ako dito ng maraming kamatis. And siguro, yung nagamit ko dito ng kamatis ay mga 2 piraso, nakatamtaman lang yung sukat. Bali guys, hiniwa ko nga pala ng maliliit itong kamatis. And syempre, ito naman hihiwain natin itong ating ampalaya. And bali nga pala, yung paghiwa na ginawa ko dito ay maninipis lamang para mabilis lang din itong maluto. And alam nyo ba, the more na malight yung kulay ng pagka-green ng ampalaya, and the more na hindi talaga siya mapait guys. Kaya alam nyo na, pag bumili kayo ng ampalaya, piliin nyo yung kulay na medyo light yung pagka-green. And para naman yung ating lulutuin na meatloaf, meron siyang extra crispiness. So, naglagay nga pala ako dito ng isang kutsara ng cornstarch. Tapos yan, isinake ko ito ng bahagya. Mahina lamang para hindi naman magkalusog-lusog yung ating meatloaf. Ayan, ito na yung itsura niya. Yan, kahit hindi natin ito lagyan ng tubig kasi medyo basa naman yung ating meatloaf. Kaya naman dumikit na rin dito yung ating cornstarch na nilagay dito. Uy, ko nga po pala dito ay nasa low medium heat lamang para hindi naman bigla yung pagkakaluto. Talaga kasi kapag gusto natin ng medyo crunchy talaga yung ating meatloaf, maglagay tayo dito ng cornstarch guys. At naluto ko, di ba mas marami siyang tinan compare doon sa pabilog na pagkakahiwa. Pagkatapos nga po pala, gagamit nga pala tayo dito ng 2 pirasong itlog, kaya naman nagbati na ako dito. Dito na nga rin po pala sa same pan, binagbawas lang po ako dito ng konting mantika at dito na nga rin po pala ako magigisa ng bawang at saka nitong sibuyas. Kasi sayang din naman kung magpapalit pa ako ng mantika, meron na naman dito, o diba, para makatipid na rin. Guys, yung nag-aroma na yung bawang at saka yung sibuyas, inilagay ko na nga rin pala dito yung kamatis. And tinimplahan ko na nga rin po pala ito ng konting asin at saka ng konting black pepper. At dahil nga po luto na ng malala itong ating kamatis, inilagay ko na nga rin po pala dito yung aking binating itlog. Luto po talaga ako ng ampalaya na may itlog, inuuna ko po talaga lutuin yung itlog. Opo, ganito po talaga ako magluto kasi para hindi po masyadong ma-over paghahalo yung ampalaya. Luto na naman yung itlog natin, kaya naman inilagay ko na po dito yung ampalaya. Hininaan ko na nga rin po pala yung apoy dito para hindi naman siya ma-overcook. Guys, kapag nagluluto nga po pala ako ng ampalaya, ang ginagawa ko nga po pala dito ay niluluto ko lang ito ng 1 minuto. Dahil gusto ko nga po dito sa ampalaya yung medyo crunchy pa rin po ng kaunti. Masarap po itong kainin guys kapag hindi po siya overcook. Pero syempre, nakadepende pa rin po sa inyo kung paano ba yung way ng inyong pagluluto kasi iba-iba naman po tayo ng way, diba? Alam nyo guys, yung mga ganitong ulam is simple lang po pero napakasarap po talaga nito para sa akin. At memorable din po ito para sa akin guys. Kasi nga po noon, naalala ko nung mga bata pa kami, mga ganitong ulam lang po noon ay napakasaya na po namin magkakapatid. At ito na nga po, ganun tayo magpatumpik-tumpik pa, kain na po tayo guys. I-try nyo na rin po yung ganito. Go!